Hello everyone, it's me again, Burn Time, DIY TV, panibagong araw, panibagong vlog ulit tayo mga ka-DIY. Sa araw na to, meron ulit tayong gagawin at kakabit dito sa Griffin 180 natin. So sa mga Griffin owners dyan, manood kayo, huwag kayo maglilipat ng channel dahil short vlog lang po ito mga ka-DIY. Pero bago natin tuloy yung video, shoutout muna natin ang vlog, pag-subscribe sa YouTube channel at pag-follow yung Facebook page niya. At syempre shoutout din natin, grupo natin Euro Griffin 180PH. So group page natin, shoutout sa inyo mga boss, pati syempre sa admin natin. At ito hindi natin patatagalin, meron tayong ikakabit dito at i-unbox na parcel. So happy parcel from Lazada. Ayan, sa mga hindi nakakaalam, pang Aerox 155 version 1 at version 2. Magkakabit po tayo ng front fender extension dito sa Griffin 180 natin. Pwede po ang pang Aerox version 1 version 2. So ayan, nakalagay naman Aerox. So unbox natin mga ka-DIY. Carbon pa to parang ganito. So nakatatag po siya carbon Aerox po. Ayan. So ganyan po yung isura niya, plastic. Tapos may kasama na rin po siyang mga bracket. Yan, dalawa. At mga tornilyo. So tara mga ka-DIY. Bakit tayo magkakabit? Ito pala, pakita ko sa inyo. Pwede naman hindi na tayo magkabit kasi meron naman pong tapaludo na to. Kaya lang, syempre ito, pakita natin. Yan o, nakikita nyo ba ito mga ka-DIY? Ito, pakita mo. Yung tilamsik na yan. Yan. Eh, lalo pagka maputik yung kalsada ninyo, pagka wet yung mabasa-basa yung mga dinadaanan mo lagi, pag ginagamit mo sa delivery or motor taxi, di ba? Motor taxi sa Manila, uso yan. Ito po kasi, dito po nakalagay yung, pakita mo dito ka. Yan, mga ka-DIY, paliwanagin mo para makita nila. Ayan. Nandito yung rectifier niya mga ka-DIY, oh. Yan, yung charger. So, hindi pwedeng nababasa po lagi yan. At dito, andito sa pinakataas, nandito rin yung niya mga ka-DIY, computer box niya or ECU. So yan ang ipoprotect natin kasi tingnan mo hanggang dito sa pataas, na niya yung natitilamsikan niya. Ito, ganito lang po kasi yung tapaludo sa likod ng natin Griffin. So ganyan lang siya. Okay? So sa akin, hindi ko siya nire-recommend, pero sa mga may gusto lang, ganito po yung paglalagay. Sa mga may gusto, gayahin nyo to. Ang pagkakabit nito mga ka-DIY, yung station, kuha lang po kayo ito, Allen wrench, tanggalin lang po natin dito. Yan, ito yung proseso, dalawang tornilyo magkabilaan, so bali 4 po yan. Madali lang pong baklasin to, unlike sa mga ibang motor na ang dami, mayroon ka pang tatanggalin sa loob, di ba? So yan, pagka nabaklas mo yung dito naman sa kanan, kaliwa pala, yan. 4 lang naman yan mga ka-DIY. Kasi ito, tanggal na po agad to. Kaya hawakan nyo, baka malaglag. Kasi, may na po kasi na maglagay kayo ng ganito. Preparation na rin pagka maulan. Yan o, ganito lang po yung itsura niya mga ka-DIY. So ito, meron ding nabibiling ganito na carbon. Yung 6D, yung Akana. Tanggalin mo lang to dito. Pwede mong detachable naman to mga to. Ito pwede rin pong tanggalin ito. Pero to itong kakabit natin, extension, pwede nyung itapal na lang na paganyan. Kaya nga extension eh. Okay? So, wag nyo lang tatanggalin to. Kakabit mo lang siya ng ganyan. Salpakan lang po yan. Tapos, ito naman para dito. Kabit natin. Yung mga kasama niyang mga bolts, naka-screw. Yan, para dito yan. Pero hindi na natin magagamit yan. Ito lang. Yung isura niyan, kabit lang natin na ganyan. So ayan, install po natin. Yan, kabit muna natin to. Kailangan na may washer mga ka-DIY. Yan, itong nut nya. Ayan, higpitan na po natin. Kabilaan po yan, labas at loob may washer sa nut. So mamaya natin higpitan maigi para mapustura pa natin. Yan, same process lang naman. Ano washer, kaya yan na lang. Higpitan mo lang ng Phillips. Tapos pagka naano mo na yan, pasok mo na dito. Yan. Okay, yung tsura nya. Tapos ito, iabang mong pa ganyan sa baba. Okay? So pag nalagay mo na yan, dito pwede pang itong isa kasi para dito talaga yan, binubutas po yan.
para hindi magalaw. So pag wala kayong pambutas mga ka-DIY, alam mo yung screw type, yung matulis dito, or yung soldering, may soldering kayo, painitin mo lang tapos ibutas mong ganyan. Okay? So ayan mga ka-DIY, sa ano na to, process na to, soldering yung gagamitin natin na pambutas. So dapat may center nyo na to sa gusto nyong butasan na part. Okay? At make sure yung gagamitin yung tip ng soldering, yung tamang-tama lang ha. Gitna nyo. O yun, okay na yun mga ka-DIY. Yan. Kabilaan yan. Yun. Yung masikip para mas masikip yung ano, pasok niya. Yung kaya tatlong tornilyo to na itim, tsaka may washer. Para dito yung isa. Okay. Yan. Hindi ko masyadong pinalakihan yung butas para masikip. Tapos saka natin lagay ito. Mas maganda may washer pa ulit dito. Ayan, hindi ko na napunasan mga ka-DIY, pasensya na. Ito, make sure na lagi nyong chine-check pagka maglo-long ride kayo kasi siyempre due to vibration matatanggal itong mga to. Kaya lagi nyong i-retighten o higpitan. Minsan yung ginagawa nilang iba, nilalagay ng show glue para hindi na po siya kumalas. So ganyan lang po yung isura niya mga ka-DIY pagka nilagay natin. Okay? Yan, tapos kakabit na po natin. Yan. Ingatan nyo lang itong wire ng sensor ha. Tapos ipustura lang natin to. So ayan mga ka-DIY, naikabit na po natin yung mga bolts dun sa kabila. Dito na po tayo na side. So unahin muna natin tong bracket na ikabit. Pang install nito, diskarte nitong bracket mga ka-DIY. Kita ba? Liwanag. Ito, ipitin natin dito. Hindi siya dito ha. Pwedeng dito kung mahaba yung tornilyo mo. Pwede naman siya dito. Eh, maiksi yung tornilyo natin eh. Pagka mahaba, pwede dito. Kahit na hindi mo ipitin. Yun ang ano. Pero dito, lalagyan mo ng nut. Basta mahaba. Pero pwede rin dito. Ayan o. Ipasok natin dito. Sa lagayan ng tornilyo. Singit natin. Tapos, pagka naisingit mo na, yan. Tapat mo dito sa may butas. Tapos, same lang din na bolt yung ginamit namin, yung stock na. Yan. Okay? Tapos, lagay na natin tong taas para ma-check na natin. Ipitan lang natin na maigi para hindi siya malaglag or magkaroon ng vibration. Kasi maingay po yan. Yun. Yan, pagka nahipitan na natin ito maigi, saka natin i-check yung plane niya kung sasayad. Ito yung sinasabi ko. Dito. Pagka sumayad dito, ang diskarte lang po yung mga ka-DIY sa pag nagbabounce, diba? Ang diskarte niya dito pagka sumayad, pwede mong import to, bawasan. Pagka mabigat ka o may angkas ka lagi, bawasan mo to. Pwede naman tong bawasan yung ihulma mo na lang, okay? So ito hindi pa kasi nahigpitan, pwede namang ibaba yan. Yan. So check natin yung bounce. Yan. Diba? So left and right. Yan. Okay. Angkas ako. Left and right. May sayad ba? Wala. Wala. So, wala. Babounce ko. Kapit na. Okay. So, ayan, gano'n lang po mga ka-DIY. Sundan nyo lang po yung proseso ng pinagkabit natin, pinagawa natin. Yun ha, pagka nagkaroon ng problema dito, yung sinasabi ko, pagka itong extension ng tapaludo niya dito ay sumasayad, pwede nyo ihulma dito, bawasan nyo lang, tanggalin nyo uli, tapos bawasan nyo, kahit kunting-kunti lang, markahan nyo kung saan yung sumasayad na part. Okay, so far sa akin hindi naman sumasayad. 75 kilos po tayo. Tapos ayan, hihigpitan ko na lang po yan maya-maya. May angkas ka naman or tinatawag din ng OBR, Official Back Ride.
eh yung bigat naman ng load dito sa likod. So medyo angat naman yung harapan. Okay? So ayan, testing natin kung may angkas. Angkas. Yung customer natin. Check natin. Right. Saka left. Bounce. Okay naman. Walang sayad. Wala. Tapos bounce natin. Parehas lang. Parehas lang. Okay lang. So, ganun mga kadiway. So, kahit may OBR ka, wala naman po siyang sayad, pero malapit na lang. So, ang ano na lang natin, gagawin natin ay yun, ihulman nyo, bawasan nyo ng konti. So, baba muna. So, salamat sa model natin. Kaya mga kadiway, yung link pala ng store kung saan ko nabili, lagay ko na lang po sa description below. Medyo nakalimutan ko na, medyo matagal ko na kasi na-order yan. So, gano'n lang po mga kadiway, sundan nyo lang po yung pinakabit natin ng proseso. Ingat lang po kayo sa pag-DIY dito sa HPT. Dalawa lang po ang meaning ng DIY, do it yourself at destroy it yourself dito sa HPT. Natuto ka na, nakatipid ka pa. Kaya sa HPT, sharing is Sharing. sharing. So, ayan, maraming salamat. Tugat po Glory, Burnham, signing off.